Naniniwala ang Philippine Coast Guard na ang dahilan ng deployment ng monster ship ng China sa loob ng Escoda Shoal ay para i-intimidate ang BRP Teresa Magbanwa ng Pilipinas. Japan's Defense Ministry further notified that it has a full grasp of Chinese movements across the Taiwan Strait. It confirmed that this time around, the maneuvering of the carrier through waters is closer to the Philippines than to Taiwan. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan at isang pa dito ang umiigting na friksyon ng Pilipinas sa China, ay talaga namang hindi na tayo palayo kundi tayo lumalapit sa panganib ng giyera. Ang tanong ay, ano ang mangyayari sa Pilipinas kung sakaling aatakihin ng China ang Taiwan? Ano ang mangyayari sa unang oras, unang araw, unang linggo at unang buwan ng giyera sa ating teritoryo? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Sa unang araw ng pag-atake ng China sa Taiwan, ang gobyerno ng Pilipinas ay makakatanggap ng alerto mula sa mga ahensya, pang-intelihensya at mga kaalyado tulad ng Estados Unidos. Isang agarang pagpupulong ang tatawagin ng National Security Council at iba pang kaugnay na ahensya upang talakayin ang sitwasyon. Ang Armed Forces of the Philippines o AFP ay agad na ilalagay sa mataas na antas ng kahandaan, lalo na sa lugar sa malapit sa Taiwan. Habang nagkakagulo, isang misteryosong mensahe ang matatanggap ng Pangulo na nagsasabing may paparating na mas malaking panganib. Magkakaroon ng komunikasyon sa mga kaalyado. Agarang makikipag-ugnay ng Pilipinas sa mga pangunahing kaalyado, partikular na sa Estados Unidos, Japan at kapitbahay na ASEAN. Magsisimula ang talakayan ukol sa mutual defense at posibleng sama-samang pagtugon. Habang tumitindi ang tensyon, aasahan natin ang mga pangyayari na magbibigay ng takot sa buong bansa. Kinabukasan, ang Pangulo ng Pilipinas ay magbibigay ng pahayag sa bansa. Mariing kinukundena ang pag-atake at nananawagan ng mapayapang solusyon. Mga diplomatic channels ay i-activate upang makipag-usap sa China. Hinihikayat ang pagpipigil at respeto sa pandaigdigang batas. Magpapadala ang AFP ng karagdagang puwersa sa mga hilagang rehiyon, partikular sa Batanes, upang bantayan ang anumang banta. Ang naval at air patrols sa Luzon Strait at West Philippine Sea ay lalong paiigtingin. Sa gitna ng mahakbang na ito, isang barko ng Pilipinas ang maaaring mawala sa karagatan na magdudulot ng takot sa mga pamilya sa mga nakasakay nito. Tatawag ng emergency ASEAN meetings upang talakayin ang isang nagkakaisang tugon ng rehiyon. Pagsisikapan ng Pilipinas na makuha ang pagsang-ayon ng mga miyembro ng ASEAN para sa isang paninindigan laban sa pag-atake. Ngunit isang hindi inaasahang balita ang umalingaw-ngaw. Isang pagsabog sa isang kilalang lungsod sa Pilipinas ang nagpaigting ng takot sa buong bansa. Paghahanda para sa posibleng paglikas ng mga Pilipino mula Taiwan at mga lugar na malapit sa conflict zone. Makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa mga international na organisasyon para sa humanitarian assistance at disaster response. Ang mga balita ng mga sugatang Pilipino sa Taiwan ay nagpapalala ng bigat ng sitwasyon. Pagtataasa sa epekto sa ekonomiya, partikular sa kalakalan at supply chains. Mga contingency plans ay gagawin upang masigurado ang food security at mapatatag ang mga merkado. Habang abala ang lahat sa pag-aayos, isang lihim na plano ang nabunyag. May mga grupong nagbabalak na maghasik ng kaguluhan sa loob ng bansa. Patuloy na palalakasin ang defense positions sa Hilagang Luzon at iba pang mga strategic locations. Posibleng magsasagawa ng joint military exercises kasama ang mga kaalyado upang ipakita ang kahandaan at deterrence. Ang bawat hakbang ay may kasamang panganib, ngunit ang isang hindi inaasang pagtatangka
ng pag-atake sa isang base militar ang magtutulot ng mas malalim na krisis. Sustained diplomatic pressure sa China sa pamamagitan ng United Nations at iba pang international forums. Advocacy para sa pagpapatupad ng international sanctions laban sa China. Habang nagsusumikap ang pamahalaan sa diplomasya, isang malaking pangyayari ang nagpakomplikado sa sitwasyon. Pagpapaunlad ng komprehensibong defense strategy kabilang ang modernization ng military capabilities at infrastructure, pagtibayin ang mga alyansa at partnerships na may posibleng formal na kasunduan para sa mutual defense at assistance. Ang isang lihim na kasunduan ay napagkasunduan, ngunit tila may friction pa rin. Mga insentibo upang mapanatili ang kaayusan sa publiko at maiwasan ang takot, kabilang ang mga public information campaigns. Suporta para sa mga apektadong industriya at manggagawa, lalo na ang mga umaasa sa kalakalan sa China at Taiwan. Isang malaking protesta ang nagaganap na nagpapabago sa takbo ng pangyayari. Patuloy na suporta para sa mga evacuees at refugees, kabilang ang pansamantalang tirahan at pangunahing pangangailangan. Pakikipagtulungan sa mga international organisasyon na humanitarian para sa tuloy-tuloy na relief efforts, ngunit magkakaroon pa rin ng mga kalamidad at tumitindi ang mga kalagayan. Sa buong panahong ito, ang gobyerno ng Pilipinas ay magtutuon sa balanseng pagtugon sa agarang mga banta sa seguridad at pangmatagalang katatagan at katatagan ng ekonomiya, habang pinapalikiran ng masalimuot na pandaigdigang relasyon. Sa unang araw, kakaunti o walang mga casualty, posibleng magkakaroon ng minor na pagkasawi ng mga militar. Habang sa pagdating ng unang linggo sa Pilipinas, magkakaroon ng mga casualty sa militar hanggang 1 dosena, minimal na casualty sa sibilyan. Sa unang buwan, magkakaroon ng casualty sa militar hanggang ilang dosena, posibleng casualty sa sibilyan na umaabot ng ilang dosena, depende sa paglala ng digmaan at mga spillover effects. Ang bawat hakbang, bawat desisyon ay may kasamang panganib. Habang nagtatapos ang bawat kabanata, ang mga karakter ay harap sa mas malaking hamon. Isang walang katiyakang kinabukasan na puno ng misteryo at peligro. Ito ang istorya ng giyera. Habang binabaybay natin ang mga posibleng senaryo pag inatake ng China ang Taiwan, masasabi nating kailangan natin ng katatagan dahil posible ang mga bagay na ito na pwedeng mangyari. Bagaman senaryo lamang ito, mas mainam na tayo ay kumapit sa ating Panginoong Diyos dahil siya lamang ang magbibigay sa atin ng katapangan. Pangalawang Timoteo 1:7, sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng disiplina at hindi ng kaduwagan. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan at takot dulot ng mga balita ng digmaan at kaguluhan, mahalaga na manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng espiritu ng kapangyarihan at hindi ng kaduwagan. Ang mga pagsubok na ating kinakaharap ay pagkakataon upang ipakita ang ating pagtitiwala sa Kanya at ang ating kakayahan na magpakatatag para sa ating pamilya at komunidad. Sa oras ng digmaan at kaguluhan, mahirap manatiling kalmado at puno ng pag-asa. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, makakamtan natin ang kapayapaan at lakas na mula sa ating Panginoong Diyos. Ang pag-ibig at disiplina na kaloob niya ay magbibigay sa atin ng gabay upang makagawa ng tamang desisyon at makapagbigay ng suporta sa mga nangangailangan. Tayo'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa gitna ng kaguluhan at takot na dala ng balita ng digmaan, lumalapit kami sa iyo. Pinapanalangin namin ang bawat pamilyang nanonood ng mensaheng ito, lalo na ang mga militar at ang aming gobyerno na kasalukuyang pinaglalaban ang aming bansa. Ama naming Panginoong Diyos, pagpalain niyo po
ng kapayapaan at kalakasan ang bawat Pilipino. Gayon din ang mga kumakalaban sa amin. Palakasin niyo po ang aming loob at ipaalala sa amin na kayo po ang aming kasama sa bawat hakbang. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang makagawa ng tamang desisyon at lakas upang haramin ang anumang pagsubok. Sa mga pamilyang nag-aalala para sa kanilang mga mahal sa buhay, yakapin mo po sila sa iyong pag-ibig at katiyakan. Naway maramdaman nila ang iyong presensya at pagkalinga. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na habang kami ay nakakarinig ng mga banta ng digmaan, na kami po ay bigyan ng kapayapaan at kaligtasan. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyo pong walang sawang pag-ibig sa amin at sa laging pag-iingat sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.